Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. May mga taong maagang natututong mangarap. Mayroon ding mga taong hindi lang basta nangangarap. Kumikilos sila, sumusubok, at handang magsimula muli sa tuwing may bagong hamon. Sa hapong ito, makikilala natin ang isang multi-awarded artist na hindi natakot lumabas sa kanyang comfort zone. Mula sa isang anyo ng sining, sumubok siya ng marami pang iba. At sa bawat hakbang, patuloy niyang pinalawak ang kanyang kaalaman, hinasa ang kanyang kakayahan, at tinanggap ang mahirap na proseso ng pag-aaral. Dahil naniniwala siya na laging may bagong paraan para magkwento at makipag-ugnayan sa mga tao. Kaya't huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang award-winning playwright, author, screenwriter, songwriter, and educator na si LJ Castro Del Doc. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art ay kasama natin sa hapong ito ang premyadong manunulat para sa teatro at panitikan, si LJ Castro Del Doc. Maagandang hapon sa iyo, LJ. Good afternoon po, Miss Lisa. At salamat po sa imbitasyon na makipagkwentuhan ngayong araw. Oo, tsaka marami kang ikukwento sa amin kasi ang dami mo ding accomplishments. Kanina medyo napagod ako sa kakabasa ng iyong mga titulo at mga nagawa. Pero LJ, kapag tinignan natin ang iyong career, basically parang lahat nagawa mo na: playwriting, screenwriting, poetry, children's stories, music, teaching. Wow. Looking back, saan ba talaga nagsimula ang lahat? So when did you feel that creative spark? Ngayon ko lang din po na-realize na oo nga, ang dami, ang dami ko na palang sinubukan. Pero nagsimula po ang lahat, I think, syempre sa aking hometown, sa Hagonoy, Bulacan. Nung nag-aaral po ako, I remember, since elementary, mahilig talaga akong magbuklat ng Filipino textbook. So specifically Filipino textbook at yung mga I think yung mga Filipino magazine ng kapatid at pinsan ko na nag-aaral sa private school. Di po ba may mga required sila na bilhin. So very interested po talaga ako na magbasa ng mga kwento or ng mga tula at iba pang uri ng malikhaing sulatin. So doon nagsimula, I think, yung love ko sa pagbabasa and then eventually sa pagsusulat. Pati po yung nanay ko nagbabasa ng
mga romance pocketbooks in Filipino. So kahit elementary pa ako, kinukonsume ko na din yung ganong klase ng literature. So ayun, I think nag-ugat talaga siya sa pagbabasa sa panitikang Filipino. Sabi nga nila, kung nais mong magsulat, magbasa, Magbasa ka, yes. Okay, so actually maraming taong naghahanap pa lang ng kanilang talento. Pero ikaw, parang nakahanap ka na ng marami. So, how did you discover na you could move comfortably from one form of storytelling to another? Oh. Siguro po, so parang kaunti pong backstory. After ko graduate ng college, so ang major ko talaga ay creative writing. So sa isip ko, magsusulat ako ng libro, magsusulat ng something creative. Pero napunta po ako sa pagtuturo for 3 years. At kahit nasa school, I think hindi nawala yung kagustuhan na yun na magsulat. So eventually, nung sabi ko, aalis na ako ng Laguna, mag-work ako sa Manila. Apart from entering a corporate job, nagsabi din ako sa sarili ko na sige, try na natin na magsulat talaga. So at that point, lahat ng makita ko na call for submissions, ng contest, ng workshop, basta walang puhunan na pera at sa tingin ko kaya kong isulat. Sinubukan ko po as in, kailangan ng tula dito. Sige, sulat tayo ng tula. Kailangan ng maikling kwento, sulat tayo ng maikling kwento. Kailangan dito ng play, sulat tayo ng play. Basta sa tingin ko, kaya ko siyang gawin. And I think yun po yung naging ensayo ko na nag-train sa akin, kumbaga, na mag-shift from one storytelling form to another. Na yun, eventually, I think nag-pay off naman po yung ano bang tawag doon? Yung perseverance siguro na i-push yung limits ko kahit nung nagsisimula pa lang. Pero ano ang ikino-consider mong true love? True love. Sa pagsusulat, saan ka mas talagang nag-e-enjoy? Gusto ko pong sabihin na ang first love ko talaga ay pagtula. Pero nung nag-aral ako ng MFA, na-realize ko hindi pala ako magaling tumula. Okay. So ang pinakamahal ko po talagang sinusulat ay mga dula. So ayun mga po. dula. Yes, so playwriting na po talaga ako. Siguro dahil doon din po ako unang napansin, and then eventually yun talaga yung kumbaga pinagporsigihan ko na maging mahusay. Okay. So, aside from being an award-winning playwright, nagsusulat ka din for television, film, and digital platforms. So, bilang isang storyteller, paano mo ina-adjust ang sarili mo kapag iba-iba yung medium? Ano ang mga natutunan mo sa bawat platform na nadadala mo na rin sa ibang anyo ng pagsusulat? Inisip ko po kung paano ba? I think, paano ba? Parang kahit ano naman pong form ng storytelling, ng creative storytelling, palaging ang bit-bit ko sa pagsusulat ay yung truth ng kung ano yung sinusulat ko. So kahit na anong genre pa yan, basta kailangan muna sa simula pa lang malinaw sa akin bakit ko ba isusulat yung ganitong kwento or yung ganitong play or yung ganitong Facebook post. Yun. So malinaw yung intention, malinaw yung gusto kong sabihin na pinaniniwalaan kong truth. Paano ko nagagawang mag-shift? Siguro po ano rin talaga kumbaga na-wire na yung utak ko dahil hindi nga ako nagsistay sa isang lane all these years. Parang hindi ko sinasabi sa sarili ko na, ngayong year, ganito lang yung susulat mo. Parang kung ano po yung dumating na opportunity at gusto ko, igagrab ko talaga siya. So, nasanay na ako na ano ba, i-set up
siguro yung aking tools. Ayan. At syempre, palagi ko ring isinasaalang-alang sino ba yung audience. So I think yun yung last point na gusto kong banggitin sa pag-shift, na kapag sa playwriting or kapag nagsusulat ako ng dula, live audience yung naiisip ko. I see. So nag-a-adjust kung paano yung pagsusulat, thinking na live performance itong ipapalabas. I see. Iba rin kapag po children's literature, di ba, na targeted talaga yung audience natin or yung readers natin, na ito ay mga bata or parents na magbabasa ng kwento sa kanilang mga chikiting. So, yun po. At iba din naman kung film. Iba rin po or kapag sa film. television. Yes po. Oo, okay. Pero malayo ba ang diferensya or may mga similarities din? I think ang nagkakaiba lang naman po sa technical aspect. Halimbawa po sa play, walang frames in comparison sa screenwriting sa TV or film. So mas inaaral ko pa nga ngayon yung screenwriting dahil hindi pa ako, kumbaga hindi ko paggamay kung paano magkwento gamit ang camera. Na mas sanay ako na nagda-dialogue yung mga characters kaysa tahimik lang or may image lang. So I think yung technical aspects nung bawat genre yung nagkakaiba-iba. Pero in terms of creative process, I think very much similar naman po sila. Na Same tools din yung binubuhay mo gagamitin. yung mga characters. Yes no? po. Oo. Speaking of, lagi kong tinatanong sa kapag po nagbibigay ako ng creative writing workshop, tinatanong ko sila, ano para sa inyo yung creative writing? So isasagot nila, magandang choice of words, magandang lesson or interesting characters. Pero ang lagi kong pinopoint out, creative writing ay nanggaling sa root word niya na create. So kapag creative writing, you are creating an emotion, you are creating a human being na nakabase sa isang character, you are creating an event, 'di ba, sa mga plot points. You're creating a story. You're creating a story. So hindi siya yung dahil lang maganda yung choice of words mo or maganda yung plot twist mo, ay creative na siya. So dapat kumbaga nagkakatotoo talaga yung binabasa nila sa isip nila. Yun. Okay. Alright. Pero aside from writing for various platforms, ang lawak din ng mga paksang tinatalakay mo. At kasama na dito ang mga issue tungkol sa kasaysayan, kalikasan, at mga usaping panlipunan. So what motivates or inspires you naman to work with these difficult issues? Oo. Siguro, I think mauugat ko rin po siya sa pagbabasa ng mga Filipino textbook before na yung ating classic Filipino literature ay very socio-political. So, at a very young age siguro na nababasa ko na unfortunately, problema na natin noon, yung mga problema natin hanggang sa kasalukuyan. Nasulat na yan nila Amado Hernandez, Pedro Dandan, etc. I think doon po siya nag-start, and then siguro, at of course, siguro yung UP Education sa UPLB, palaging kumbaga hindi lang for entertainment or for self-gratification yung pagsusulat, so palaging may pinaglalaanan, pinag-aalayan yung sinusulat. Ayun. Yung concern naman po sa environment, dahil naging member din ako ng environmental organization nung college, parang tinuturing ko yun na formative years ng aking, mga prinsipyo. Parang isa po yun sa pinakamalaking impluwensya pagdating sa kung ano man yung prinsipyo ko ngayon bilang tao, bilang manunulat. So, na-surprise din ako na hanggang sa pagsusulat pala, dadalhin ko siya. Na kahit hindi na ako active na
halimbawa, nagle-lecture tungkol sa climate change, ganun. Mapupunta pala siya sa pagsusulat naman po ng mga kwento. Okay. Meron ka mga librong dala ngayon sa ating studio. Pag-usapan naman natin ito. Sige po. Ano-ano ang mga Mga titulo librong niya, ito. tsaka ano yung nilalaman? Sige po. Ang pinakauna ko pong libro ay ito, ang Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat. Naglalaman po ito ng 5 stage plays na nasulat ko siguro po for less than a decade. Parang ito po yung unang harvest ko ng ng pagsusumikap. 5 stage 5 stage Okay. plays yung tawag dito, yung highlight ay yung Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat. So yun din po yung ginamit kong title. And then eventually na-realize ko, ano pala, parang Pilipinas nga rin pala yung librong ito kasi ang nilalaman niya ay tungkol sa kalikasan, tungkol sa mga katutubo, tungkol sa LGBT, tungkol sa educational crisis. So, yun po. Pero, pinublish po to ng isang balangay hoping na mas makakarating sa communities yung mga stage plays. Kasi syempre, halos nakasentro po sa Maynila, 'di ba? Yung mga sabihin nating magagandang dula na napapanood ng mga tao. So, yun, sumugal po sila na mag-publish ng anthology of plays. Ayun nga, hoping na yung mga theater group sa mga simbahan, theater group sa mga community. So, magkaroon sila ng kopya ng script. Kaya din ganito po yung size niya. Nagulat ako, sabi ko, ba't po ang laki-laki parang textbook? So, kasi sabi nung publisher ko, para diretso na siya sa rehearsals. Nga naman. Opo. Kasi alam naman natin, ipapa-photocopy ito or i-reproduce. Yes. So, sabi niya, edi diretso na ng rehearsals. So, yun po. Ito, ang Pilipinas Kong Mahal with All the Overcoat. Nasundan po siya nito muna. Ayan. Children's book. Nakikisilong. Nanggaling po ito sa isang poetry prompt sa klase. So sabi nung teacher namin na si Dr. Marge Evasco, tulaan nyo yung inyong relationship sa isang puno. So inisip ko, anong puno ba ang merong ugnayan sa akin? So lumaki po ako sa Hagunoy, coastal area. So naalala ko ang palapat. So isang uri po ng mangrove. At yun yung naging doon ang galing itong kwento ng nakikisilong. So isang batang LJ na dating merong tree house sa puno ng palapat. Ayan. Alright. Okay. Tapos po Book of Plays po ulit. Itong Sugat Diwa ng UP Press. Ito ay produkto po ng NCCA Writers Prize at ng aking MFA thesis. I see. So, sa DLSU. So, 3 play naman po ito na tinatawag kong Dulamhati. Ayan. So, 3 play yan, parang manipis. maninipis lang po siya. Okay. Opo. So, 1-act plays lang din po. I see. 3 play na nakabase po sa actual narratives ng mga taong nakaranas ng trauma. Ayun. So, ang inaral ko po nun for my thesis ay yung capability ng literature at ng drama in particular kung paano makakatulong sa pag-work through ng trauma ng isang tao. So, yun. Sa pakikipagkwentuhan nila and then eventually paglalagay ng kwento nila sa isang play. Ayun. So, naramdaman din nila somehow na parang, okay, after nila may kwento yon, parang ibang tao na yung nababasa nila or yung napanood nila. So, yun po yung Sugat Diwa. At eto pong And latest, last but not the least. So, from plays and children's story, sumubok po ako na magsulat naman ng personal essays. So, memory work naman po ito. Produkto din ng aking MFA class sa DLSU kay Dr. Marge Evasco ulit. Napakahusay na guro.
Sa klase niya po, nirequire niya kami na makapag-produce ng 3 personal essays. So, nag-enjoy po ako na balikan yung mga sarili kong kwento. And then, sabi ko nga kay Dr. Marge dati, ang tagal ko na pong iniisip bakit hindi ko na isusulat as a play yung mga sarili kong kwento ng tatay ko or kwento ng mga kamag-anak ko. Hindi ko siya na ilalagay sa play. So, sa personal essays ko pala sila maisusulat. Gusto ko yung title. Ayan, walang halong drama. Yes, so, 3 yugtong mga sanaysay. So, kaya akala rin po ng mga nung ibang tumitingin, mga play ba to? Pero yun, personal essays po siya. Okay. Alright. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang Palangka Award-winning playwright na si LJ Castro Del Doc. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, sa pagtatapos ng Philippine Independence Month, inihahandog ng Concert at the Park ang ika-5 installment ng concert band series nito. Tampok sa programa ngayong araw na ito, June 28, 5:30 p.m., ang Dragons of Cabiao Youth Concert Band sa palabas na pinamagatang Diwang Kayumanggi, isang pagpupugay sa kasarinlan. Ang grupo ay binubuo ng mga kabataang mula sa Cabiao, Nueva Ecija. Magtatanghal sila ng isang all-Filipino repertoire mula classic hanggang modern pieces. Libre ang palabas sa open-air auditorium ng Rizal Park, Manila. Inihahandog ng Manila Symphony Orchestra ang kanilang ikatlong centennial concert na pinamagatang Liberation, 80 Years of the Philippine Republic sa July 4, 7:30 p.m. sa Metropolitan Theater, Manila. Tampok sina violinist Jean Marquez, clarinetist Jason Marquez at conductor Jose Reyna Jr. Sa isang programang binubuo ng mga obra ng 2 National Artist for Music, ang Youth ni Antonino Buenaventura at Concerto in D minor ni Lucio San Pedro. Kasama ang piyesa ni Artie Shaw para sa clarinet at obra ni George Gershwin. Para sa ticket, bumisita sa website ng ticketworld.com.ph. Sa sining biswal, patuloy na makikita ang exhibit na Slow Burn, Meditations in Clay hanggang July 4 sa Afro na matatagpuan sa The Alley sa Caribbean Plaza, Makati City. Isang collaboration ng Afro at ng Galleria Duemila, ang exhibit ay nagtatampok sa mga obra ng pioneering Philippine ceramic artist na si Nelfa Querubin at ng mga obra ng batikang studio potters na sina Hadrian Mendoza at Shoko Mafuni. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang premyadong manunulat sa teatro at panitikan na si LJ Castro Del Doc. LJ, meron ka pa rin bang mga unpublished works? Meron po. Okay. Any unstaged plays? Waiting in the wings? Meron din po. Okay. Ayan. So, actually, masusundan po itong nakikisilong later this year. Ayun. So, nag-decide po kami na gawin siyang series of environmental books for children. So kung dito, mangrove po yung pinag-usapan namin, sa susunod naman ay freshwater ecosystem naman. Tapos sa mga play po, of course yun, may mga
may mga for revision, Aha. may mga sisimulan pa lang. Aha, Ayun. At okay. merong mga nasa idea stage pa lang. I see. Okay, syempre, Apo. lagi kang very creative. So, may mga pagkakataon na ikaw as a writer, pero may mga pagkakataon din na translator ka naman. Yes. So as a translator, kapag humahawak ka ng material na gawa ng ibang tao, paano mo binabalanse ang pagiging tapat sa original material, but at the same time, mabigyan din ito ng bagong context, lalo na para sa Filipino audiences? Yes. Ano po, paano ba? Yung pagsasalin po, yung pagta-translate, nagsimula ako dyan as, parang writing exercise din for me na dahil kumbaga hindi pa ako confident sa kung paano ako magsulat ng original play. Sinubukan ko na mag-translate ng mga nobela or short story into play. Kasi buo na yung kwento noon, parang ihuhulmahin ko na lang siya as a play. So ganun po siya nagsimula. Pero eventually yun naharap din nga po ako diyan sa creative dilemma na yan ng pagbabalanse ng pagiging faithful sa original material at yung i-incorporate kumbaga ng sarili kong interpretation or sarili kong marka. So paano ko po siya ginagawa? Parang to be honest, parang nagsisimula po ako sa POV ng isang audience na kapag binasa ko halimbawa yung isang English text, pinapakiramdaman ko ano ba yung mga emosyon na naramdaman ko while reading it as a reader or as an audience. At yun po yung nagiging guide ko kung paano rin siya isasalin sa Filipino na parang ganito ko narinig yung English text. Paano kaya yung tunog niya sa pagdating naman sa Tagalog? Parang yun yung parang first step ko po yun. Ano yung naramdaman ko as an audience? Tsaka na lang susunod yung technicality na tama ba yung, mahalaga ba yung sentence construction sa original at kailangan ko ba yung sundin? Or mas maiintindihan ba sa Filipino kung babaguhin ko yung syntax sa kung paano tayo nagsasalita. So, mas nagiging mas technical na. So, yun po, from emotion siguro and then yung pagiging technical. So, doon ko nahanap hopefully, Okay. yung balance. Alright. Okay, so pag-usapan naman natin ang Yemaya. So it's currently being staged by Nine Works Theatrical, which you translated for local audience. So can you tell us more about this play? What is it about at bakit mahalagang mapanood ito ng mga theater goers ngayon? Okay. Ang Yemaya po ay translation ng Yemaya's Belly ng Latin American playwright. Binigay sa akin to ni Ed Lacson Jr., our director. Sabi niya, pagbalik ko ng Pilipinas, meron akong play. Yung Tagalog mo yung kailangan ko. So sabi ko, sige, let's do it. Okay. At nung nabasa ko siya, napakasimple ng kwento. So may isang binatilyo na lumaki sa probinsya, sa farmland. Tapos nakatikim lang siya ng, pwede pang banggitin ang Coca-Cola. Pwede naman. Nakatikim siya ng napakalamig na bote ng Coke. At pinangarap na niya na makatawid sa Amerika. So, ganun lang kasimple yung premise nung Yemaya. Pero dadalhin niya, nung binabasa ko yung original text, dinala niya ako sa kwento ng mga OFW, sa mga kwento ng mga, siguro kahenerasyon ko na nag-iisip or
parang natutorn, aalis na ba tayo sa Pilipinas? Susubukan na ba natin yung swerte natin overseas? Ayun, ganun nag-resonate sa akin yung kwento nitong binatilyong ito na nakatikim lang ng napakasarap na soft drinks ay gusto nang iwan yung kanyang hometown para sa promise ng isang bagong mundo. I see. So, yun po ang Himaya. Alright. And sino-sino ang bumubuo ng cast? Okay. Ang cast po ng Himaya ay sina theater veterans na sina Benedix Ramos, Sheena Bellarmino, Nes Roque, Tommy Alejandrino, Between Escalante. Ayan, Okay. siya po ang gaganap na Himaya. Sino pa? Shin Lihener, Anthony Falcon, Herbie Go. Ayan, kasama rin po si Wow. Herbie Go. At saka ongoing ito hanggang July 5 sa Black Box Yes ng po, Proscenium sa Theater. Proscenium no? Theater. So, Okay. sana ay... Sa Rockwell. Yes, Oo. sana ay dumayo sila sa Rockwell. Oo. Okay, mabalik tayo sa iyo, LJ. Nagtuturo ka mahigit ng isang dekada sa iba't ibang mga paaralan? Nagturo ka? Kapag po siguro binilang natin yung actual years, siguro mga 5 years po yung actual teaching. Teaching Pero years. iba-ibang Oo. schools. So around 4 or 5 schools po siguro. Wow. So bilang isang educator naman, ano ang mga bagay na natutunan mo mula sa iyong mga estudyante na nakatulong naman sa iyo bilang isang manunulat? Siguro dumating tong learning na to nung hindi ko na sila student. Na kasi nung first job ko po ang teaching So for first 3 years ng pagtatrabaho, 19 years old lang ako noon. So kumbaga wala pang discernment. Yeah. Ayan, basta gusto ko lang magtrabaho, gusto ko lang kumita, gusto ko lang magturo. So ganun lang siya. Pero years after, na-realize ko or natutunan ko sa kanila na nag-e-evolve dapat nag-e-evolve yung teacher. Kasi I remember one time, may kakwentuhan po ako na former student. Sabi ko sa kanya, gusto ko ulit kayong turuan kasi pakiramdam ko yung mga tinuro ko sa inyo dati kulang. Or kasi hindi pa ako ready back then. Tinuturo ko ang Noli at Fili ng kumbaga ng walang full understanding sa kung ano ba yung dalawang nobelang yon. But eventually nung mas naging critical na ako sa pagbabasa, sa pagsusulat, mas na-appreciate ko yung Noli at Fili, for example. Kaya sabi ko sa kanya, kung pwede lang na balik tayo sa classroom, tuturuan ko ulit kayo kasi mas pakiramdam ko, mas handa na ako. So, yun. I think isa yun sa lesson na nakuha ko sa mga estudyante na I guess ma-relate ko rin sa pagsusulat na ang writer dapat laging open sa revision. Yun, sa pag-evolve. So, hindi dahil eto na, nasulat mo na, na-stage na, ay hindi na pwedeng mag-evolve or mag-transform. Ibang-iba naman yan sa point of view ni National Artist for Music, Mr. Ryan Cayabyab. Ang sabi naman niya, ayaw niyang baguhin yung kanyang mga dating works. Kasi sabi niya, nung 25 ako at sinulat ko yan, yun ako yun. Yeah, that was me then. Yeah. Oo, tapos this is me now naman. Ganon. But it's a very interesting, ako naman, I believe na kailangan laging nag-evolve, kailangan laging nag-improve. So ano naman ang masasabi mo sa mga taong gustong magsimula ng kanilang creative journey pero feeling nila hindi pa sila handa o hindi pa sila sigurado kung ano ang gusto nilang tutukan bilang isang artist, isang manunulat. Anong sasabihin mo sa kanila? Gusto kong sabihin sa kanila na kahit yung mga established writers na, kahit siguro yung mga national artists natin, may mga moment na sinasabi pa rin nila na hindi sila ready at na hindi pa sila confident. So, kung itong mga established writers ay may ganun pa ring
pagtingin sa sarili nilang capability. Pero nagsusulat pa rin. Parang yun pa rin, yun lang din talaga yung tanging paraan para mag-start. Magsulat ka lang, subukan mo lang, huwag kang matakot na ma-reject ng ilang ulit kasi for sure ma-reject ng ilang ulit yung sinusulat mo dahil hindi laging magaling tayo. Ganyan. So kapag na-overcome mo yun, yung doubt na hindi maganda yung isusulat mo, na hindi ka magaling, na hindi mo deserve maging writer, I think dun magsisimula yung pag-enjoy mo sa pagsusulat. Kasi gusto mo lang talagang magkwento. Oo nga naman. So magkwento ka lang, di ba? Parang bakit mo iisipin na ay, hindi to pasado sa standards or hindi to mananalo sa contest. Hindi natin malalaman hanggat hindi mo inilalabas sa mundo ang mga kwento. Totoo. Okay. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aming programa, LJ. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, imbitahin mo naman ang mga viewers and listeners na panoorin ng Yemaya bago ito matapos sa darating na July 5. Please invite. Iniimbitahan ko po ang lahat na manood ng Yemaya ng Nine Works Theatrical, direksyon ni Ed Lacson Jr. So, magra-run po ang dulang ito hanggang July 5 sa Proscenium Black Box sa Rockwell. Ayan. I hope makasama namin kayong lumangoy, lumutang, lumubog sa mundo ni Yemaya. At napaka-importante, tickets are available at www.tickettome.net. Yes. Alright. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuhay Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.